Sinira nila ang buhay ko. Kahit umabot pa tayo sa impyerno, kapalit man ang buhay ko, lalaban ako para sa pamilya ko. Sa politikal na lokasyon ayon sa mga karatig pook, matatagpuan ang lungsod ng Zamboanga sa hilaga ng probinsya o lalawigan ng Kapuluan, ng Basilan lalo na, ng lungsod ng Isabela, at timog silangan ng bayan ng Siboko at Siraway ng probinsya o lalawigan ng hilagang Zamboanga del Norte. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1964. Walang eksaktong lugar. Zamboanga. Ang pamilya ni Totoy ay nakatira sa Baluno, Zamboanga City. Upang maging ligtas sa mga aswang, ang kanyang pamilya ay napilitan silang lumipat sa syudad. Kahit papaano ay magiging panatag ang loob ni Totoy dahil nasa syudad na ang kanyang pamilya. Maraming tao at malayo sa kabundukan kung saan nagkalat ang mga nilalang ng dilim. Makailang beses na rin kasing muntik nang mapahamak ang pamilya dahil sa pag-atake ng aswang sa kanilang baryo. Si Totoy kasi ay isang antingero. Simula pa noong siya'y binata pa, sa edad na 20. Kaya bilang tagatugis ng aswang, ay asahan mo nang malalagay din sa peligro ang buhay ng iyong pamilya dahil tiyak sila ang babalikan ng mga aswang. May nag-iisang anak na babae lamang silang mag-asawa. Itago natin ang asawa niya sa pangalang Bibian. At kahit 7 gulang na ito, ay hindi na nasundan dahil sa takot ni Bibian na maulit muli ang nangyari noong manganak siya habang may 2 tiktik ang gumambala sa kanila. Malaking bagay kay Totoy dahil ang kabutihang loob ng kanyang kababata dahil lilipat na ito sa Maynila. Kay Totoy niya ibinigay ang bahay at pinahuhulugan na lamang ang lupa sa maliit na halaga, buwan-buwan. Naninibago man sa lugar, pero mas panatag na ang loob ni Bibian kesa sa kanilang baryong pinagmulan. Nakakuha ng trabaho si Totoy bilang isang kutsero. Pero sadyang hindi maiwan ng tuluyan ni Totoy ang pagiging antingero. Isang beses sa isang linggo ay nagpupunta ng Baluno ang antingero kung saan ikinasama naman ito ng loob ni Bibian. Sa tuwing nasa bundok ang mister ay halos makakatulog si Bibian sa kakaisip at pag-aalala kung makababalik pa ba sa kanila ang kanyang asawa. Bibian, alam mo naman ang responsibilidad ko bilang antingero, hindi ba? Wika dito ni Totoy. Ang responsibilidad mo sa amin bilang pamilya mo. Sambit naman ni Bibian. Tanggap naman ng kanyang asawa ang pagiging antingero nito. Sa katunayan, kaya sila nagkakilala ni Bibian ay dahil sa pagliligtas nito sa babae nang minsang inatake sila ng aswang kasama ang mga pinsan. Subalit para kay Bibian, dapat sa kanila na lamang ang buong atensyon ni Totoy at kalimutan na ang buhay sa bundok. Ngunit malaking bahagi ng buhay ni Totoy ang bundok, lalo na ang mga tao doon na kanyang naging kaibigan. Bagamat labag sa loob ng asawa, ay iniintindi na lamang ito ni Bibian. Sa pangakong babalik ng buhay sa kanila, si Totoy. Naghintay muna ng 1 buwan si Totoy
bago tuluyang bumalik ng baluno. Para na rin masanay ang mag-ina niya sa lugar bago sa aalis, ay isang araw lang din naman siyang mawawala. Sa pagbabalik niya sa baryo, bumungad agad sa kanya ang balitang may 2 tao ang nabiktima na naman ng mga aswang. Ang isa ay buntis at ang isa ay bata pa. Pakiramdam tuloy ni Totoy na naging makasarili siya dahil umalis siya sa baryo at napabayaan niya ang mga kaibigan. Pero hindi sapat ang isang araw upang matugis niya ang mga aswang. Ang ginawa na lamang niya ay inalam ang pagkakakilanlan ng nilalang at may nakapagturo naman kung nasaan ang posibleng kinaroroonan ng aswang. Kinabukasan ay bumalik na siya ng syudad. Naghahanap muna siya ng tiyempo kung papaano niya sasabihin kay Bibian na kailangan niyang manatili ng ilang linggo sa baryong iyon upang matugis niya ang mga aswang. Habang namamasyada sa kanyang kalesa, ay nasa baryo ang isipan. Nangangamba ito, baka may nabiktima na naman ang aswang. Buong araw ay hindi na talaga siya mapalagay, kaya kahit hapon pa ay umuwi na ito. Bibian, hindi na talaga ako mapakali. Kahapon nalaman ko, may biniktima na naman ang aswang. 2 katao. Kailangan ko na talagang bumalik doon. Bungad ni Totoy habang tinatanggalan ng kalesa ang alagang kabayo. Ano ba, Totoy? Hanggang kailan ba tayo ganito? Kaya nga tayo lumipat sa syudad upang makaiwas sa mga lecheng aswang na yan. Galit na wika ni Bibian. Nauwi man sa sagutan ay nagpatuloy sa paghahanda si Totoy pabalik ng baryo. Bago gumabi ay naglakbay na ang antingero sakay ng kanyang kabayo. Bandang 8:00 na ng gabi, nakarating na sa dating bahay itong si Totoy. Naghanda muna siya ng hapunan at balak niya sa pagsapit ng 10:00 ay lalakad na siya sa sinasabing lugar na kinaroroonan ng aswang. Habang binabaybay na niya ang daan patungo sa ilog ay nadaanan niya ang mga kumpare na nasa bahay ni Tomas, nag-iinuman at nagkakasiyahan. Nasa 5 kalalakihan ang naroon. Inaya nila si Totoy at lumaklak naman ang lalaki ng isang basong tuba. Matapos nito ay nagpaalam na siya. Inilahad ni Totoy kung saan siya pupunta at inabisuhan na rin niya ang mga kumpare na magsiuwi na. Makalipas ang ilang minuto ay nasipat na nga ni Totoy ang isang kubo na malapit sa ilog. Sa pagkakaalam niya, wala ni isang tirahan na nakatirik malapit sa ilog. Marahan itong lumapit at nagkubli sa isang puno. Habang sinisipat ang kubo na may nakasinding gasera sa loob, lumapit pa si Totoy dahil wala pa siyang nararamdamang presensya ng aswang sa nasabing lugar. Mga ilang sandali pa ay may lumabas sa pinto na isang matandang babae, bit-bit ang gasera. Nakatuon ito sa kanyang direksyon. Abay, sinong nariyan? Halika't pumasok ka nga rito. Huwag kang mag-alala, hindi ako aswang. Diyos ko, mga tao talaga, mapanghusga. Wika dito ng matanda. Napakamot ng ulo si Totoy at marahang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Sumenyas naman ang matanda na tumuloy sa kanyang kubo. Nang magkaharap na sila,
ay wala talagang masamang presensya ang namutawi sa lugar. Nagbigay galang ang lalaki sa matanda at tumuloy na ito sa loob ng kubo. Nagpakilala ang matanda bilang si Ignacia, isang babaylan. Ayon dito, mag-iisang buwan pa lamang siya sa lugar. Ang anak niya ang gumawa ng kubo. Nagmula pa raw siya sa lugar ng Siraway at kaya siya narito dahil dito siya dinala ng presensya ni Melba, isang bangkilan. Demonyo talaga ang Melba na yon. Ako tuloy pinagbibintang ang aswang sa baryo. Wika ni Ignacia. Ipagpaumanhin niyo po. Itong kubo kasi ninyo ang itinuro sa akin. Sino ho ba si Melba? Usisa dito ni Totoy. Ayon naman sa matanda, naghasik ng lagim si Melba sa Siraway. Maraming tao na ang ginawa nitong aswang. Napag-usapan nila ng mga antingero na sila na ang bahala sa mga aswang sa lugar at siya bilang babaylan ang naatasa na sundan ang bakas ni Melba. Nagpasalamat naman si Ignacia dahil sa wakas ay may nakilala itong antingero sa baryo sa katauhan ni Totoy. Alam mo, iho, kaya ko namang harapin si Melba. Kaso lamang matinik ang aswang na ito. Hindi ko kayang sabayan ang bilis niya. Kaya lagi akong natatakasan. Wika ni Ignacia. At sa gabing iyon ay nagkaroon ng bagong kakampi si Totoy. Matapos makilala at makausap ang babaylan, ay tumungo na pauwi itong si Totoy. Sa di kalayuan, ay naaninag pa niya ang bahay ng kumpare na may gasera pa sa labas. Ibig sabihin hindi pa talaga natapos mag-inuman ang mga ito. Napapailing na lang si Totoy. Halos mag-aalauna na. At nang makalapit na siya sa bahay, ay tulog na ang mga kumpare ni Totoy. Tumuloy na siya sa bakod upang gisingin ang mga ito. Akmang gigisingin na niya sana ang mga ito. Tumambad kay Totoy ang duguan niyang mga kumpare. Wakwak ang tiyan at wala nang laman loob. Patay na lahat ang 6 na kataong iyon. Agad ginising ni Totoy ang mga kapitbahay. Ayon sa mga ito, ay wala naman silang narinig na sigawan. Bagkus, nagtatawanan lang ang mga nag-iinuman at bigla na lang itong natahimik. Halos magwala naman sa paghihinagpis ang mga asawa ng kalalakihang biniktima ng aswang. Hindi naman malaman ni Totoy ang gagawin. Sa loob lang ng 2 oras, 6 agad ang namatay. Nagpipigil na sa galit ang antingero hanggang ang isa sa mga asawa ay nagsabing ang matanda sa ilog ang aswang. Sandali, nanggaling ako dun. Hindi siya aswang, kundi isa siyang babaylan. Sa katunayan, kaya siya narito dahil sinusundan niya ang aswang. Isang babae na nagngangalang Melba. Siya ang aswang sa baryong ito. Paliwanag ni Totoy. Sa gabing iyon ay agad iniayos ng mga tao ang 6 na bangkay. Tulala namang naglakad ang antingero patungo kay Ignacia. Malungkot niyang ibinalita ang nangyari. Kitang-kita ang galit sa mga mata ni Ignacia. Hinawakan niya sa damit si Totoy at galit itong nagwika ng, "Kailan pa ba tayo kikilos, antingero? Kapag naubos na ang lahat ng tao sa baryo?" Nang bumitaw si Ignacia, ay agad siyang nagtungo sa kusina
at dito kinuha ang isang itak. Ayon sa matanda, matagal na siyang hindi nakikipaglaban ng pisikalan sa aswang. Pero sa pagkakataong ito, kahit buhay pa niya ang kapalit, mapatay lang niya si Melba. Noong kabataan ni Ignacia ay kaisa ito ng mga antingero na nakikipaglaban ng pisikalan sa mga aswang. Napakalakas ng kanilang espiritual na kapangyarihan pero ordinaryong tao lang ang kanilang katawan, lakas at bilis. Pinigil naman ito ni Totoy. Nais ng antingero na sa espiritual na paraan niya labanan itong si Melba at siya naman ang bahala sa pisikal. Subalit ayon sa matanda, may kakayahang pigilan ni Melba ang pagpasok niya sa diwa nito dahil si Melba ay isa ring babaylan. Kaya nga ang sabi ko sa iyo na malakas talaga si Melba. Mag-ingat ka dahil kayang-kaya niyang pasukin ang diwa mo, antingero. Babala dito ng matanda. Magdamag nilang pinagplanuhan ang pag-atake sa bangkilat. Base sa presensya ni Melba ay nasa bandang hilaga ito, ayon kay Ignacia. Bago pa man sumikat ang araw ay nagtungo na ng hilaga si Totoy, sakay ng kanyang kabayo. Nasa diwa nito si Ignacia bilang kanyang gabay. Sa halos kalahating oras ay walang pagbabago ang bilis ng takbo hanggang sa "Antingero, sa likod mo!" sambit dito ni Ignacia. Bago pa man makalingon si Totoy ay may bumanggana sa kanya na isang nilalang na may pakpak ng paniki. Isa itong babae na purong puti ang mga mata at may mga pangil. Mahaba rin ang buhok nito na sobrang tuwid. Agad nahulog si Totoy sa kabayo at nagpagulong-gulong ito sa lupa. Bago pa man siya makatayo ay nasa ibabaw niya na ang nilalang at akmang dadaganan na siya nito. Mabilis naman niyang hinugot ang itak at tinaga ang babaeng paparating. Nasangga ito ng mga kamay ng nilalang at napaatras. Umangil ang nilalang dahil sa sugat na kanyang natamo. Nag-usal ang babaeng nilalang at sinubukang pasukin ang isipan ni Totoy. Ngunit nanlaki ang mga mata nito at nagwika ng, "Ang matandang babaylan." Sambit ng nilalang at agad itong tumalon paatras. "Sigurado kung ikaw si Melba. Tama nga si Ignacia. Malakas ka. Tirik na tirik ang araw pero umaatake ka." Wika ni Totoy at pumorma ng isang pangdepensa. Sumugod naman si Melba at mula sa kanyang kaliwa ay biglang sumulpot ang kabayo ni Totoy at sinipa itong si Melba na agad nitong ikinatumba. Bago pa man makatayo ang aswang ay inundayan pa ito ng tadyak ng kabayo hanggang sa tumilapon ito sa talahiban. Agad naman hinila ni Totoy ang alaga at sumenyas ito na lumayo. Tumayo si Melba at lumipad pasugod sa antingero. Sinalubong naman ito ni Totoy ng itak. Kuko ni Melba laban sa itak ni Totoy. Sa sandaling ito ay tila hindi nakalaban ng matindi itong si Melba dahil na rin sa may araw pa. Kahit papaano ay hindi siya ganoong kalakas kapag maliwanag pa. "Hindi pa tayo tapos, antingero. Magtutuos pa tayo." Sambit dito ni Melba habang iniinda ang tama nito sa tagiliran.
Lumipad na rin palayo ang aswang, papasok ng kagubatan. Balak pa sanang sundan ni Totoy itong si Melba. Kaso nagwika sa kanyang diwa si Ignacia na wag na munang sundan ang aswang. Malamang may mga patibong sa gubat si Melba at hindi ito maganda para sa antingero. Bagamat nais ng wakasan ni Totoy ang aswang, mas mabuti na ang nag-iingat. Bumalik na kaagad ang antingero sa kubo ng babaylan. Nagtanong ito kung gaano kakilala ng matanda ang nasabing bangkilan. Ayon naman kay Ignacia, nakababatang kapatid niya itong si Melba. Kaya isang panlilinlang lang ang kabataan nitong anyo. 2 taon lamang ang tanda niya rito. Sa pagnanais nitong mas lumakas pa ang kapangyarihan, ay naimpluwensyahan siya ng isang bangkilan. Maraming beses na sanang mapapatay na ni Ignacia ang aswang, subalit nangingibabaw sa kanya ang pagkakaroon nila ng iisang dugo. Kaya sinisisi rin niya ang sarili kung bakit hinahayaan pa niyang makatakas ang kapatid ng maraming beses. Umaasa pa kasi ang babaylan na muling magbalik loob ang kanyang kapatid. Ngunit nang pinaslang ni Melba ang iba pa nilang kamag-anak, ay doon na nabuo ang desisyon ni Ignacia na tutuluyan na talaga niya ang kanyang kapatid. Kaya kilalang kilala ni Ignacia ang bangkilan, pati ang pagiging tuso nito. At nakiusap naman siya kay Totoy na huwag magpadalos-dalos kung ayaw niyang mapahamak. Dahil sa natuklasan, ay nangako naman ang antingero na gagawin ang lahat alinsunod sa napagplanuhan. Bago umalis si Totoy ay ibinigay ng matanda ang punyal na gawa sa kahoy ng sinukuan. Malugod naman itong tinanggap ni Totoy at napamangha siya dahil sobrang bihira ang magtataglay ng isang punyal na yari sa sinukuan. Bumalik muna ng syudad si Totoy para kamustahin ang kanyang mag-ina. Hindi pa naman maganda ang nangyari noong umalis siya. Samantala, masayang sinalubong si Totoy ng kanyang anak. Pero halatang masama pa rin ang loob ni Bibian. Sinusuyo naman ng antingero ang kanyang asawa at inilahad na rin niya ang mga pangyayari sa baryo. Ano? Bangkilan? Naku Totoy, napakadelikado naman ang makakalaban mo. At isa pa, ano itong babaylan? Gulat na sambit dito ni Bibian. Kahit papaano ay alam na ni Bibian ang iba't ibang uri ng aswang. Sa kadahilanang isinasalaysay ni Totoy ang bawat karanasan niya sa mga ito. Nangako naman si Totoy na mag-iingat ito at may kasangga naman siya na isa ring babaylan. Kinabukasan ay babalik na rin agad si Totoy sa baryo. Mabigat man sa loob ng asawa ay wala na itong magagawa kundi ang palagiang panalangin sa may kapal. Gayunpaman, maayos naman ang kalagayan ng mag-ina. Nasanay na rin ito sa syudad. Abala rin ito sa paglalako ng ulam sa araw-araw kasama ang kanilang nag-iisang anak. Ang tanging inirereklamo lamang ni Bibian ay ang halos araw-araw din ay may mga sundalong magpapatrolya sa kanilang lugar. Hindi maganda sa kanyang paningin ang mga nakauniforme na puno ng bala at baril ang kasuotan. Hayaan mo na Bibian, para naman yan sa kaayusan ng bayan. Pagpapakalma ng antingero. Natuwa naman si Totoy nang
malaman na may mga parokyano na rin ang kanyang asawa. Nagtiyaga rin kahit papaano itong si Bibian dahil balak nilang manirahan na sa Maynila. Para kay Bibian, nasa kabisera ang lugar kung saan sila aasenso. Pagsapit ng umaga, papasikat pa lang ang araw nang umalis si Totoy. Dumiretso na ito sa bahay ng babaylan. Nadatnan niya itong nagsasagawa ng ritual sa bakuran. Hindi na muna lumapit si Totoy at pinagmasdan niya ang kauna-unahang pagsilay niya sa ritual ng isang babaylan. May mga dahon itong ginagamit, sumasayaw at may tono ang kanyang mga usal. Nang matapos ito, ayon sa kanya, ang ginawa niyang ritual ay paghingi ng patnubay sa mga diwata ng kalikasan. Humiling din siya ng karagdagan proteksyon. Sa darating na gabi ay ang pagtutuos na nila sa bangkilan. Sa pagsapit ng gabi ay susugod na ang pinagsamang pwersa ng babaylan at antingero. Sabay nilang tinungo ang hilaga. At sa pagkakataong ito ay sumama na ang matanda. Napansin ng matanda na mabagal ang pagpapatakbo ni Totoy sa kanyang kabayo. Antingero, alam mo bang kabayo rin ang sinasakyan ko noong nakikipaglaban pa ako sa mga aswang? Ano pa ang silbi ng kabayo kung ganito tayo kabagal? Wika dito ng matanda. Dahil sa narinig ay binilisan na ni Totoy ang pagpapatakbo ng kabayo. Hanggang sa narating na nila ang lugar kung saan unang naglaban sina Melba at Totoy. Huminto muna sila saglit at sa utos ni Ignacia ay tinungo na nila ang kagubatan. Habang tumatakbo ay may tila hangin na harang ang ginawa ni Ignacia upang hindi sila maapektuhan sa mga patibong ng bangkilan. Nagugulat na lamang si Totoy sa dami ng patibong na inilagay ni Melba. Aminado si Totoy na kung siya lang mag-isa ay tiyak nadali na siya ng mga ito. Hanggang sa may biglang bumangga sa kanila na nagmula sa kanan. Laglag si Totoy at natumba ang kabayo. Ngunit si Ignacia ay pumaikot lamang at lumapag sa lupa ng maayos. Isang dambuhalang toro pala ang bumangga sa kanila. Nagmadali naman na hinila ni Totoy ang alaga at agad itong itinabi. Sa katunayan, may mga boses na ginagawa si Totoy bilang pagmando niya sa alagang kabayo. Melba, tapusin na natin to. Babaylan laban sa bangkilan. Sumusobra ka na. Hindi na ikaw ang kapatid ko. Nilukob ka na ng kasamaan. Sigaw ni Ignacia habang nakaposisyon ng pang-atake. Kitang-kita naman ni Totoy ang pagbabagong anyo ng toro at naging ito si Melba. Kung ako man ay naging ganito, nang dahil yan sa'yo. Akala mo ikaw lang ang malakas. Tatapusin na kita, matanda ka. Sambulat ni Melba. Biglang lumabas ang paniking pakpak ng bangkilan. Lumipad ito, sumugod sa babaylan. Nag-usal si Ignacia at sumalubong kay Melba. Ang animoy ipo-ipong hangin. Subalit, sinalag lamang ito ni Melba at tuluyang ngumisi. Ito pa rin ba ang kaya mo, matanda ka? Natatawang tanong dito ni Melba. Pagngisi lang ang itinugon ni Ignacia nang biglang naglabasan ang mga espadang hangin na tumarak sa katawan at mga pakpak ni Melba.
tumilapon ang bangkilan at nagkalasog-lasog ang mga pakpak na labis niyang ikinagalit. Habang ang mga nasa katawan ay animoy pinagpaglang ng aswang. Nakadama naman ng kaba itong si Ignacia dahil iyon na ang pinakamalakas niyang atake sa pisikal na kumbate. Hindi tinablan ang bangkilan. Napatingin si Ignacia kay Totoy. Hudyat na kailangan niya na ng tulong. Sa muling pagsugod ni Melba ay si Totoy na ang sumalubong. Binali mismo ni Melba ang mga pakpak at ginawa itong sandata. Dalawang mahabang patalim na gawa sa buto ang ginamit nito laban sa itak ng antingero. Sa pagtama ng kanilang mga sandata ay naputol ang itak ng antingero at agaran din siyang hinampas ni Melba. Tumilapon si Totoy at bumanda sa isang puno. Dinampot ito ni Melba. Akmang sasaksakin na siya ng matatalas na kuko ay tumarak naman sa tagiliran ni Melba ang isang mahabang sanga. Kaya nabaling ang atensyon nito kay Ignacia. Pinagkakalmot naman ni Melba ang kanyang kapatid. Napapatras na si Ignacia, subalit isang napakalakas na bagwis ng hangin ang pinakawalan ni Ignacia, dahilan para mapaatras naman itong si Melba. Sa pagbalik ng tingin nito kay Ignacia ay agad naman tumarak ang itak ng kapatid sa dibdib ni Melba. Subalit agad din gumanti ang bangkilan at tumarak din ang matatalim nitong mga kuko sa sikmura ng matandang babaylan. At pareho nang napaluhod ang magkapatid. Matindi ang tinginan sa isa't isa hanggang sa tumarak sa liig ni Melba ang punyal ng sinukuan. Naitarak ni Totoy ang punyal dahilan upang hindi na makakilos pa itong si Melba. Nagkatitigan ang magkapatid na parehong lumuluha na. Si Ignacia ay luha ng kalungkutan habang si Melba ay luha ng galit. Hanggang sa huling sandali ay hindi nakitaan ng pagsisisi ang bangkilan. Kaya pinilit na kinaya ni Ignacia na hawakan ang punyal at ginilitan ng leeg ang kanyang kapatid. At parehong natumba ang magkapatid na babaylan. Marahan namang naagnas si Melba habang naghihingalo na itong si Ignacia. Tandang Ignacia, nag-aalalang sambit ni Totoy habang kinakalong na si Ignacia. Bubuhati na sana niya ito, ngunit pinigilan siya ni Ignacia. Ayon sa matanda, wala nang makakagamot pa sa kanya at kung meron man ay hindi na rin siya aabot. Sa tindi ng tama ng matanda, naging dahilan sa pagbulwak ng mga dugo sa kanyang bibig. Kahit papaano ay masaya na ang matanda dahil nagwakas na rin ang buhay ng bangkilan. Ilang saglit pa ay tuluyan ng namaalam ang matandang babaylan. Dinala naman ni Totoy ang bangkay nito sa tinitirhang kubo. May nakaabang na lalaki sa bakuran na may hawak ng gasera. Sa itsura ng lalaki ay malungkot at umiiyak ito. Nagpakilala itong anak ni Ignacia na nagmula pa sa bayan ng Siraway. Ayon dito, kahapon pa na maalam sa kanya ang ina sa pamamagitan ng panaginip kaya lumawas siya agad at naghintay na lamang sa kubo. Gayunpaman, habang inaayusan ng anak si Ignacia, ay naghukay naman sa lupa si Totoy bilang libingan ng matanda. Naghuhukay habang umiiyak itong si Totoy. Naiisip niya ang hirap na pinagdaanan ng magkapatid, lalo na si Ignacia.
ang isakripisyo ang sariling buhay at ang buhay ng kapatid. Sa pagsikat ng araw ay nagpaalam na si Totoy habang nagpaiwan muna ang anak sa puntod ng kanyang ina. Bumalik si Totoy ng Zamboanga na malungkot. Niyakap na lamang siya ng kanyang asawa matapos maisalaysay ang lahat. Sa maikling pagkakataon ay nagkaroon ng kasanggang babaylan itong si Totoy. Kung sana'y noon pa niya nakilala ang matanda, malaki pa sana ang magagawa nito sa balundo, lalo na ang paggamot sa may mga karamdaman. Nagpatuloy ang buhay ni Totoy sa syudad bilang kutsero, kasama ang kanyang kabayo na ilang taon na rin saksi sa pakikipaglaban ng antingero. Subalit hindi pa rin inihihinto ni Totoy ang pagpunta ng balundo, isang beses sa isang linggo. Sa awa naman ng Diyos ay naging payapa na ang kanilang lugar. Ang inaakalang tahimik na buhay ng pamilya ni Totoy sa syudad ay may nagbabadyang trahedya. Sa araw na ito ay ika-40 diyas na sa pagkamatay ni Ignacia. Ito ang naging usapan ng anak nito na muling balikan ang puntod sa araw na iyon. Gayunpaman, tumungo na ang antingero sa baryo ng Malundo. Habang sa syudad ng Zamboanga, nagpatuloy ang paglalako ni Bibian ng ulam kasama ang kanilang anak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may grupo ng gerilya na bumaba ng syudad at natunugan ito ng mga sundalo. Nagkaroon ng biglaang engkwentro at doon pa mismo nangyari sa isang kalye kung saan inosenteng naglalakad ang mag-ina ng antingero. Sa iilang palitan ng putok ay may mga walang kamalay-malay na mamamayan ang natamaan at nadamay sa engkwentro. At isa na sa mga iyon ay ang mag-ina ni Totoy. Kinabukasan, dumating sa kanilang bahay itong si Totoy. Masaya pa ito dahil may dala siyang manok upang gagawing tinola. Sarado at tahimik ang bahay. Napaka-imposible dahil mag-aalas 7 pa lamang. Sa mga oras na ito ay tulog pa ang kanyang anak habang nasisipat niya ang mga kapitbahay na may pinag-uusapan tungkol ito sa nangyaring engkwentro ng mga sundalo at gerilya. Nagbigay galang naman si Totoy sa mga ito at nagtanong kung nakita ba nila ang kanyang mag-ina. "Nako Totoy, baka nadamay ang mag-ina mo sa engkwentro kahapon," wika rito ng isang lalaki. Biglang nag-init ang dugo ni Totoy at kwinelyuhan pa ang naturang lalaki. Agad rin namang binitawan ni Totoy ang lalaki at naglakad na upang hanapin ang kanyang mag-ina. Hanggang sa makarating ang antingero sa plaza ng bayan. Napakaraming bangkay ang naroroon at sa tabi ng mga ito ay ang mga kapamilya na labis ang paghihinagpis. Nagulat sa mga nakita itong si Totoy. Hindi niya akalain na ganoon pala kalala ang epekto ng engkwentro. Hanggang sa may isang bangkay na walang pamilyang naroon. Sa isip ni Totoy, sana hindi niya kilala ang bangkay na nakatakip ng tela. Marahan siyang lumapit at dahan-dahan niyang binuksan ang tela. Dito na tumambad sa kanya ang mukha ni Bibian. Namumutla at naninigas na ang katawan. Sa tindi ng emosyon ay humahangos na itong si Totoy at napahawak sa ulo habang umiiyak ng walang boses. Sa pagyakap niya sa bangkay, doon lamang dumagundong ang silakbo ng lalaking namatayan ng asawa. Maya-maya pa ay nagpalinga-linga si Totoy
at hinahanap ang kanyang anak. Tumatakbo si Totoy na nilibot ang lugar habang sinasambit ang pangalan ng anak. Hanggang sa may maliit na katawan ang nakatakip din ng tela at walang pamilyang naroon. Nanginginig na si Totoy sa tindi ng kanyang emosyon at nang mabuksan niya ang tela ay ang kawawang anak nito ang tumambad sa kanya. Wala nang buhay kagaya ng kanyang ina. Halos mabaliw na si Totoy sa nangyari. Tadtad sa bala ang kanyang mag-iina. Binuhat ni Totoy ang anak at itinabi ito sa kanyang asawa. Ilang minuto pa ay dumating ang mga opisyal ng syudad. Isa si Totoy sa dumulog sa mga ito, ngunit wala silang nakuhang solusyon kundi ang pagsagot sa pagpapalibing ng mga biktima. Hindi rin matukoy ng otoridad kung bala ba ng gerilya o sundalo ang tumama sa mga biktima. Parang sasabog na sa galit si Totoy. Nagdesisyon si Totoy na iuwi na ang mag-ina. Hindi na rin niya pinatagal ang lamay at ipinalibing niya na ang mga ito. Matapos ang libing ay nabalot ng lungkot at katahimikan ang buong bahay. Nakaupo sa sahig si Totoy na tulala. Nag-aagaw sa kanyang diwa ang paghihiganti at pagpapatawad. Pero hindi niya talaga matanggap ang nangyari sa kanyang pamilya. Imbes inilayo niya na ang mga ito sa banta ng mga aswang, tao pa ang naging dahilan sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Mga tao na noon pa man ay ipinagtatanggol na ni Totoy. Ilang beses na rin na ibinuhis niya ang kanyang buhay para lamang sa kaligtasan ng mga tao. Walang mabalingan ng sisi itong si Totoy, kundi ang imahe ng mga sundalo at mga gerilya. Makalipas ang ilang araw na pagmumukmok, ay lumabas na ng bahay itong si Totoy. Inihanda ang kalesa at muling namasada sa syudad. Walang kasigla-sigla itong si Totoy habang naglilibot sa bayan. Hanggang sumapit ang gabi, may isang sundalo ang pumara sa kanya at nagpapahatid sa isang baryo. Batid niya na uuwi ito sa pamilya dahil sa mga dala nito. Naka-uniforme at puno ng kargada sa katawan. Sa pagbaba nito, hindi muna umalis si Totoy sa tapat ng bahay. Maigi niyang pinagmasdan ang pagsalubong sa anak na babae at asawa nito. Naalala ni Totoy ang mga tagpong iyon sa kanyang mag-ina. Tumulo ang luha ng antingero, ngunit namutawi ang galit sa mga pumaslang sa kanyang asawa at anak, kung saan sundalo at gerilya ang sinisisi sa pagkasira ng kanyang buhay. Marahan ng pinaandar ang kalesa at tumungo na sa tirahan itong si Totoy. Lumipas ang ilang araw ay nabalitaan ni Totoy ang kinaroroonan ng mga gerilya. Kahit ito'y usap-usapan lamang ay buo ang tiwala ng antingero sa sinasabing lugar. Ito ay naroon sa bandang kanluran ng Zamboanga. Sakay ng kanyang kabayo, binaybay ni Totoy ang madilim na daan patungo sa kinaroroonan ng mga gerilya. Bubulabugin ng antingero ang pugad ng mga salot sa lipunan. Makalipas ang halos isang oras, ay may naaninag na liwanag mula sa apoy ang antingero mula sa malayo. Tinatayang masukal ang lugar na iyon. Matyaga niyang pinalakad ang kabayo upang makaiwas sa tunog ng yapak nito. Sa di kalayuan ay bumaba na si Totoy at iniwan ang kabayo sa gilid ng puno. Hindi ugali ni Totoy na
itali ang kanyang alaga sa ganoong lugar upang ito'y makatakbo agad kapag may panganib at para na rin agad itong makalapit sa kanyang pagtawag. Samantala, nasipat niya na ang nagkukumpulang mga gerilya. Nakapalibot ito sa apoy at tila may selebrasyong ginaganap. Nasa tabi rin ito ang mga mahabang kalibre ng baril. Maingat na nagmasid ang antingero hanggang napansin niya na may iilang pumasok sa mga barong-barong. Pumaikot siya at doon umatake mula sa likuran ng tinutuluyan. Habang nakahiga ang isang lalaki ay agad itong sinaksak ni Totoy sa dibdib at tuluyang tinakpan ang bibig. Hanggang sa napatay niya na ang 4 sa mga ito. Sa tansya niya ay nasa 30 ang bilang ng mga ito. Patuloy sa kasiyahan ang mga walang kamalay-malay na mga gerilya. Hanggang sa lakas loob na sinaksak ni Totoy ang isang lalaking sumasayaw pa. Nang matumba ito ay tsaka lamang ito napansin ng mga kasama. Natigilan ang lahat at tumambad sa kanila ang isang lalaking malaki ang katawan na may hawak na mahabang itak. Agad pinulot ang mga baril at pinaputokan itong si Totoy. Subalit ang isa sa mga ito ay ginawa niyang pananggalang at patuloy sa pagtaga sa kahit sino mang malapit sa kanya. Napagtanto ng mga gerilya na may tangan ang lalaking sumasalakay, kaya nagpulasan ang mga ito. Ang iba ay sumakay ng kabayo at ang iba ay sa hindi malamang direksyon nagsipagtakbuhan. Hindi na rin ito hinabol ng antingero dahil nais niyang mabalot ng sindak ang mga demonyong pumaslang sa kanyang mag-ina. Kinabukasan ay patuloy lamang sa kanyang mga gawi itong si Totoy. Sa bawat sundalo na kanyang nakikita ay nais niya itong gilitan ng leeg at tadtarin ng saksak sa katawan. Sa pagsapit ng gabi, may sundalo na naman ang pumara sa kanya. Pinakikiramdaman ni Totoy ang pasahero na nasa kanyang likuran. Hindi pa man ito nakakalabas ng syudad, sa tahimik na lugar ay mabilis na inundayan ng saksak gamit ang kutsilyo ang sundalo. Patay na ang pasahero ni Totoy na itinapon niya sa tulay. Pasimpleng bumalik si Totoy at umuwi sa bahay. Pagsapit ng umaga ay nagdesisyon si Totoy na hindi muna ito papasada. Bagkus, nakibalita pa nga siya sa natagpuang sundalo sa ilalim ng tulay. At ang itinuturong sospek ay ang mga gerilya. Sa nakikita ni Totoy ay mas naging ganado pa siya na ipagpatuloy ang kanyang paghihiganti. Kahit alam niya sa sarili na mali, sa ngalan na wala siyang maituro ay nilahat na lamang niya. Hanggang sa dumating ang punto na halos gabi-gabi na lamang ay may mga natatagpo ang bangkay ng sundalo. Nagkaroon na ng paghahanap para sa tinatawag na birador ng Zamboanga. Lahat kasi na biktima ay may pagkakahalintulad ang ikinamamatay. Tadtad ng saksak. Isang gabi, may pumara na naman na sundalo kay Totoy. Dahil sa kumpiyansa, ay agad niya itong pinaslang. Lingid sa kanyang kaalaman, ay humabol pala ang kasama nito upang sasakay rin. Kitang-kita ng isa pang sundalo ang pagtadtad ng saksak ni Totoy sa pasaherong sundalo. Nagtagpo ang kanilang paningin. Akmang itinutok na ng sundalo ang kanyang baril, ay agad naman pinatakbo ni Totoy ang kalesa
at pilit inihulog ang bangkay sa kalsada. Kahit papaano ay naging kabado itong si Totoy. Sa pagdating niya sa bahaging madilim, ay agad itinanggal ang kalesa sa kabayo at nagtungo na ito ng bahay upang kumuha ng mga gamit. Hindi na nagtagal at nagtungo na ng balundo ang antingero. Habang sa kalagitnaan ng kanyang paglalakbay, naisip niya na baka ituro siya ng mga kapitbahay sa syudad. Tiyak, nasabi ng kanyang asawa kung saan ba talaga sila nagmula. Ilang minuto rin na nag-isip itong si Totoy. Wala nang silbi ang buhay ko. Wala nang pamilya ko. Kaya magkamatayan na tayong lahat. Sambit nito sa kanyang sarili. Dito na tumuloy na nga ng balundo itong si Totoy. Tahimik ang kanyang pagdating. Halos madaling araw na rin nang siya ay makatulog. Pagsapit ng umaga, ay nagulat ang iilang kapitbahay sa biglaang pag-uwi ni Totoy at hinahanap ng mga ito ang kanyang mag-iina. Inilahad naman ni Totoy ang nangyari sa kanyang pamilya. Pagsapit ng dapit hapon, ay nagyaya ng inuman si Totoy sa ilang kaibigan at doon niya ipinagtapat na pinaghahanap na siya ng mga otoridad dahil sa ginawang pagpatay niya sa mga sundalo. Tinatayang nasa 15 sundalo na ang napatay ni Totoy na ikinabigla naman ng kanyang mga kaibigan. Hindi sila makapaniwala na ang tagapagtanggol ay siyang mamamatay tao na rin. Pero ipinaliwanag rin ni Totoy ang kanyang panig at naintindihan naman iyon ng kanyang mga kaibigan. Lalo pat aminado sa sarili si Totoy na mali ang kanyang ginawa. Ayon naman sa kanyang mga kaibigan, natitimbrihan nila si Totoy kapag may naghahanap sa kanya. Nagpasalamat naman ang antingero, pero sa isip-isip nito ay handa siyang makipaglaban ng patayan, mapag-gerilya man o sundalo. Minsan isang hapon, habang naliligo sa ilog itong si Totoy, kasama ang kabayo niya, ay nasipat niya ang iilang katao na armado ng baril. Pagwari niya ay hindi ito mga sundalo, bagkus mga gerilya ang nakahanay sa paglalakad. Wala nang matatakbuhan pa si Totoy, kundi ang magtago sa ilalim ng tubig dahil paparating na ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay ramdam na ni Totoy na lumusong na sa tubig ang mga gerilya at malamang balak nitong kunin ang kabayo na nasa tubig. Nang maaninag na ni Totoy na may humila na sa kanyang kabayo, ay agad namang umahon sa tubig ang antingero at agad pinihit ang lieg ng gerilya. At bago pa man makapaputok ang mga kasama, ay nagpakawala na ng tigal po itong si Totoy at tumilapon ang mga ito. Sinugod na rin niya isa-isa ang mga gerilyang nagpagulong-gulong sa lupa. Agad niyang pinagtataga ang mga ito. Hindi bababa ng 10 ang bilang ng mga kalaban. Dahil sa gerilyang iyon, may hinala si Totoy na malapit lang sa lugar ang mga kasamahan nito. Mas mabuti na nandito rin kayo upang pagsabay-sabayin ko na kayong isasama sa impyerno. Sambit ni Totoy. Tila binalot na ng espiritu ng paghihiganti itong si Totoy. Wala na rin siyang pakialam. Ang mahalaga sa kanya ay malipol ang mga naging dahilan sa pagkamatay ng kanyang mag-ina. Isa-isang itinapon sa ilog ni Totoy ang mga bangkay ng gerilya at nilisa na ang ilog sakay ng kanyang kabayo. Halos mag-iisang linggo na ay wala pa ring naghahanap sa kanya
para bang nauuhaw na sa dugo itong si Totoy. Nanggigigil ito habang mahigpit na humawak sa kanyang itak. Kung ayaw niyo akong hanapin, pues ako ang haharap sa inyo. Sambit ni Totoy sa kanyang sarili. Isang normal na hapon at aktibo pa rin ang presensya ng mga sundalo sa syudad ng Zamboanga. Hanggang sa binulabog ng sigaw mula sa isang babae ang payapang araw. Gumulong kasi sa mismong paa nito ang ulo ng isang sundalo at biglang dumaan ang isang lalaki sakay ng kabayo na may dalang mahabang itak. Sa paglingon ng iba pang sundalo sa kalyeng iyon ay gumuhit na sa kanilang katawan ang talim ng itak ng antingero. Sunod-sunod naman ang putok ang iginanti ng iba pa. Animoy nagwawalang toro ang antingero. Pinuntirya ang bawat sundalo sa lugar. Gamit ang kanyang tangan walang kalaban-laban ang mga nabiglang mga sundalo. Dumanak ang dugo sa syudad na ikinatakot ng mga tao. Nagkagulo at nagpulasan ang abalang mga tao sa syudad. Walang takot at puno ng galit ang masisilayan sa isang amang naghihiganti. Matapos ang pangyayari, binansagan si Totoy bilang hineteng birador ng Zamboanga. Isang misteryo rin para sa karamihan dahil bigla na lang ding nawawala itong si Totoy. Subalit, namumukaan siya ng mga kasamahang kotseros sa lugar. Nagulat sila sa naging asal ni Totoy dahil mabait naman itong tao. Kilala ko ang taong yan, si Totoy, isang antingero na nagmula pa sa Balundo. Diyos ko po, ang naghihiganting antingero. Wika ng isang matandang lalaki na kapitbahay ni Totoy sa baryo. Dahil sa pangyayari ay naging mahigpit na ang mga sundalo sa pagkakakilanlan ng mga kotsero sa lugar. Wala na ring magawa ang mga ito kundi ituro ang pinagmulan ni Totoy. Makalipas ang ilang araw, habang nagpapahinga si Totoy sa kanyang bahay, ay may malakas na kumatok sa kanyang pinto. Ayon dito, may pulutong ng mga sundalo ang papunta sa baryo. Nagpasalamat si Totoy sa kaibigan at inabisuhan na lumayo muna sila sa lugar dahil walang pinipili ang mga sundalong iyon. Girilya ka man o isang sibilyan. Idadamay nila, makamit lang ang kanilang mithiin. Agad kinuha ni Totoy ang kanyang itak. Bago ito tuluyang sumakay sa kabayo, ay hinawakan niya ang kanyang tangan ng ngipin ng kalabaw. Idinikit ang ulo niya sa ulo ng alagang kabayo at nagwika ito ng, "Kaibigan, maraming digmaan na tayong pinagsamahan. Ikaw na lang ang natira sa akin. Sana wag mo akong biguin sa pagkakataong ito." At humayo na ang antingero. Sa itaas siya ng bundok dumaan upang tatambangan ang mga sundalo. Hindi bababa sa 50 sundalo ang nasipat ni Totoy mula sa itaas ng bundok. Habang maingat na binabaybay ng mga sundalo ang daan, nang biglang may nagliliparan na mga katawan ng puno na agarang ikinamamatay ng iilan sa kanila. Natakot at nagulat ang mga natira dahil sa napaka-imposibleng pangyayari. Pagsisiliparan ng mga kahoy hanggang sa yabag ng kabayo ang paparating at lumitaw ang kabayo ni Totoy na dinaganan ang mga nakatayong sundalo. Nagpulasan na rin ang mga kabayong sinasakyan ng mga ito. May iilan pa nga na nahila ng mga kabayo at tuluyang napasubsob sa lupa. Matapos ang pag-atake ng alaga ay nagpakita naman si Totoy
Bitbit ang dalawang malalaking katawan ng puno at inihagis sa mga sundalo. Pinaputokan naman nila si Totoy subalit ni isang bala ay hindi tumama sa antingero. Tila ba umiiwas ang mga bala kay Totoy. Isang nanlilisik na mata sa galit ang sumindak sa mga sundalo. Nagpakawala din ng tigalpo ang lalaki na naging dahilan sa pagtilapon ng iilan. Gulat na gulat kahit ang commander ng grupo. Napagtanto ng mga natira na wala silang kalaban-laban kay Totoy at napaluhod na lamang ang mga ito at nagmamakaawa para sa kanilang buhay. Maliban na lang sa isang tao. May isang sundalo na pilit kinakargahan pa ng bala ang arisakang baril nito. Ngunit nilapitan lang ito ng antingero at sa harapan mismo nito ay inagaw at binali ang baril. Kasunod nito ay isang taga na naging dahilan na natapyas ang pagmumukha ng sundalo. Mas lumala naman ang takot sa mga natira na nakaluhod na ng oras na iyon. Tinatayang nasa mahigit 10 pa ang natira. Inutusan ito ni Totoy na maglakad patungong ilog. Pinalakad niya ang mga sundalo hanggang sa makaabot sa bangin na ang ibaba ay ang rumaragasang ilog. Sa tarik ng bangin ay napapalunok na lamang ang mga sundalo. "Talon!" Utos dito ng antingero. Subalit walang sumunod. Dahil sa nangyari ay agad sinaksak ni Totoy ang isang sundalo sa dibdib nito at nang hugutin ang itak ay bumulusok ang sariwang dugo ng lalaki at agaran itong namatay. Sa takot ng mga natira ay sumugal na lamang sila at tumalon na sa ilog. Wala nang sundalong nakabalik pa sa syudad matapos ang ginawa ni Totoy. Ngunit ang mga karumal-dumal na gawain ni Totoy ay nagdulot sa kanya ng gabi-gabing bangungot. Tila ba inuusig si Totoy ng mga kaluluwa ng kanyang mga naging biktima. At ang mas nakakatakot pa ay sa kanyang panaginip, nagmamakaawa itong si Bibian na itigil na ni Totoy ang paghihigante dahil hindi sila matahimik ng kanyang anak. Akmang lalapit na si Totoy sa asawa, biglang nagpalit anyo itong si Bibian bilang si Melba na isang bangkilan at agarang sinakal si Totoy. Napabalikwas na lamang ang antingero na naliligo na sa kanyang sariling pawis. Sa ilang gabi na iyon, lagi ang nagiging katapusan ng kanyang panaginip ay minsan sa madaling araw at lumalabas ito ng kwarto upang lumanghap ng preskong hangin mula sa beranda. Sa hindi malamang dahilan, nakasilay si Totoy ng mga animoy kaluluwa na sumusunod sa isang matandang babae. Nakatagilid ang mga ito mula sa kanyang direksyon hanggang sa dahan-dahang lumingon ang matandang babae at si Ignacia ang kanyang nakikita. Galit ito at nanlilisik ang mga mata na nakatitig sa kanya. Kumukurap-kurap si Totoy at umiiling-iling. Sa pagdilat niya ay kaharap na niya mismo ang mukha ni Ignacia na sumisigaw. Muling napabalikwas si Totoy at isang bangungot na naman ang kanyang naranasan. Bumangon ang antingero at nagtungo ito sa kusina
upang uminom ng tubig. Marahan siyang nagpunta ng beranda at sinipat ang madilim at napakatahimik na paligid. Inabot na ng umaga si Totoy dahil hindi na siya dinalaw pa ng antok. Tulala lamang ang antingero hanggang sa bumalik na ang wisyo ng sambitin ng isang kaibigan ang pangalan niya. Paring Totoy, magandang umaga sa'yo. Ang aga-aga mukhang malalim ang iniisip mo. Nako, huwag kang mag-alala. Kampi ang buong baryo sa'yo. Uwi ka ng lalaki at tuluyan na rin itong umalis. Napagdesisyonan ng mga kaibigan ni Totoy na bisitahin ito upang kahit papaano ay malibang. Tumungo ang mga kaibigan na may dalang pagkain, mga prutas at inuming tuba. Habang si Totoy naman ay nakahiga at naramdaman niya na may paparating. Sumilip siya sa siwang at tumambad sa kanyang paningin ang mga gerilya na may dalang mga baril. Agad niyang kinuha ang itak at sinalubong ang mga gerilya. Teka, paring Totoy, ano yan? Wika ng kaibigan dahil nakita nila si Totoy na may hawak na itak at galit na humarap sa kanila. Mga demonyo kayo, pinatay niyo ang asawa at anak ko. Sambulat ng antingero habang pinagtuturo niya ng itak ang mga kaibigan. Paring Totoy, kami to, mga kaibigan mo. Narito lamang kami upang. Hindi na naituloy ng isang kaibigan ang pagsasalita dahil bigla itong tinaga ni Totoy. Agad bumulagta ang kumpare na natamaan sa leeg at nangisay na lang sa lupa. Sa takot ng iba ay nagpulasa na ang mga ito. Subalit pinaghahabol sila ni Totoy at isa-isang pinaslang. Nang bumulagta na ang lahat, ay tiyak lamang nahimasmasan ang antingero. Napagtanto niya na ang kanyang napaslang ay ang mga kaibigan. Nanlumo at napaluhod na lamang ang antingero sa lupa habang labis-labis ang pagsisisi sa kanyang nagawa. Hindi niya maintindihan bakit iba ang kanyang nakikita, kani-kanina lamang. Totoy, anong ginawa mo sa kanila? Diyos ko po! Sigaw ng isang babaeng kapitbahay nito. Agad nagsilabasan ang iba pang na mga kapitbahay ni Totoy. Hindi ito makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Makalipas ang ilang minuto, ay dumating na ang mga kamag-anak ng mga nasawi at naglulupasay pa ang iba sa tindi ng emosyon. Bakit? Bakit mo ito nagawa sa mga kaibigan mo, Totoy? Bakit? Paghihinagpis ng mga nawalan. Nag-aalangan din silang lumapit kay Totoy dahil alam nila ang kakayahan nito bilang antingero at lalo pa, hawak pa nito ang mahaba at dugo ang sandata. Hindi na malaman ni Totoy ang gagawin, kundi ang tumakbo at magtago sa loob ng kanyang bahay. Sumapit ang gabi dahil sa galit ng mga kapitbahay ay sumugod ito sa bahay ni Totoy na may dalang sulo at mga patalim. Animoy isang aswang kung ituring nila itong si Totoy. Lumabas ka dyan, Totoy. Matapos ka naming pinagtakpan, heto ang gagawin mo sa amin. Bulalas ng isang lalaki. Biglang nagising si Totoy sa sigaw ng lalaki at ng ingay sa kanyang paligid.
Sumilip ulit siya sa siwang mula sa kanyang silid. Nakita niya ang mga demonyo na napapaligiran ng apoy. Pakiramdam ni Totoy ay kaharap niya na ang impyerno. Naging aligagana ang antingero. Lumuhod ito at dumipa. Sinambit ang pangalan ng Diyos. Panginoon, naging tagasunod naman ako sa inyo sa mahabang panahon. Pero bakit niyo po ko ilalagay sa impyerno? Maawa kayo, Panginoon. Habang sinasambit ni Totoy ang mga katagang iyan, ay dilat na dilat ang mga mata at animoy nasisiraan na ng bait. Paulit-ulit siyang humingi ng tawad sa Panginoon hanggang sa napalitan ng paghalakhak ang dating nagsusumamo. Tumayo ito at tuluyang kinuha ang itak. Nagulat ang mga tao sa labas dahil biglang lumundag si Totoy at lumapag ito sa kanilang harapan. Walang pagdadalawang isip ay pinagtataga ni Totoy ang mga kapitbahay na sa kanyang paningin ay tila mga demonyo. Hindi niyo ako makukuha. Mga demonyo kayo. Hindi. Mga kataga habang pinagtataga niya ang mga tao. Walang kalaban-laban ang mga tao sa bagsik ng antingerong nasisiraan na ng bait. Ang iba ay nagtakbuhan at nagsipagtago na sa bahay. Habang si Totoy ay pagala-gala sa paligid at pinaghahanap ang mga tao upang patayin. Hanggang sa mga yabag ng tumatakbong kabayo ang patungo sa direksyon ni Totoy. Agad siya nitong sinipa ng walang tigil. Labis naman ang pagtataka ni Totoy kung bakit siya kinakalaban ng kanyang alaga. Hindi malaman ni Totoy kung bakit wala siyang lakas na labanan ang kabayo. At tumigil ang kabayo sa harapan ng nakadapang antingero. Ako ang iyong gabay, antingero. Subalit nilamon ka na ng kadiliman sa pagnanais mong makapaghiganti. Hindi ka nararapat na magtangan ng biyaya mula sa may likha. Isang boses ang naririnig na nagmumula sa kawalan. Napalibutan ang kabayo ng mapuputing usok at tuluyan itong naglaho. Buhay si Totoy, subalit dinanas nito ang isang parusa na magkaroon ng buhay subalit wala na sa tamang katinuan. Mga kabaryo, ang kwento ni Totoy ay nagpapaalala sa atin na ang paghihiganti ay walang maidudulot na maganda sa ating buhay. At ang pagkakaroon ng tangan ay hindi madaling bagay. Ika nga ng mga antingero, kapag hindi mo napanghahawakan ng tama ang iyong tangan, ay maaaring pagkamatay o pagkabaliw ang dadanasin ng may tangan nito. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento ni Totoy. Naway meron tayong natutunan sa araw na ito at may napulot kayong aral. Maraming salamat. Okay, tapos na mga kabaryo, no? Grabe. Paano ba ako mag-i-explain nito? Ang hirap, hindi ko alam kung malulungkot ba ako, matutuwa o magagalit sa nangyari kay Totoy, no? Grabe kasi. Kasi feeling ko lamang sa akin yung awa rito, no? Para kay Totoy. Although pumapatay siya, pero grabe yung pagkaawa ko sa antingerong kagaya ni Totoy. Isipin nyo naman, bata pa lang siya, antingero na siya, diba? So, kumbaga mulat na siya sa lihim na karunungan. Alam niya na lahat. Alam niya na uri ng aswang. Alam niya lahat ng pwedeng ikarga sa katawan, no? Tapos, yun nga, dumating yung time na
nakilala niya si Vivian, no? Bilang, kumbaga nangyari naman yon kasi antingero siya kasi nga iniligtas niya yung magpipinsan, no? So doon na parang nagka-developan hanggang sa naging okay sila nito ni Vivian. Ito komento ko sa kwento. Tapos, edi okay na. Hanggang sa, syempre, siguro, nagkaroon na sila ng anak. Ito nga, hindi lang natin nalagay yung pangalan, no? Walang sinabi rin kasi. So, yun. Alam nila doon sa Zamboanga, sa Balundo na maraming aswang, no? Kasi nga nung nagbubuntis tong si Vivian, parang tik-tik, may umaaligid na tik-tik kay Vivian nun. So, ang ginawa neto ni Totoy, yung kaibigan niyang taga Maynila, parang ibinigay sa kanila yung lupa na, sige pare, hulugan mo na lang, parang ganon. Tapos yun nga, lumipat sila sa mismong, hindi naman syudad na parang Maynila, parang kabisera o bayan, sentro, di ba? So yun, doon sila namuhay. Nung una okay naman kaya lang nga, syempre, hindi natin masisisi si Vivian na sana doon na lang si Totoy. Kasi nga antingero to. So walang magagawa si Vivian. Ang ginawa naman ni Totoy, nagpunta ng Balundo, bumalik. Doon niya na nakaharap tong si Ignacia na babaylan. Tapos yun, isa pa yon, yung magkapatid na yun. Grabe tong kwento na to, no? Nakakalungkot kasi ayaw man natin na ganito yung kwento natin. Kaya lang wala tayong magagawa kasi una, magkapatid, magkaaway, namatay. Diba? Isipin nyo na lang. Babaylan pala tong si Ignacia, tapos may mga kakampi rin tong antingero, no, sa baryo nila. Kaya siya napadpad ng Balundo. Parang ang ginawa niya, sinundan niya yung presensya ni Melba, no. Feeling ko itong si Melba, umiiwas na to sa kapatid niya na magpang-abot sila kasi nga gulo Kasi biruin mo, babaylan tapos parang naging bangkilan, no. Pwede rin pala yung gano'n, no, na ko lang nalaman. Grabe. Dami nating nakukuha sa kwento natin sa araw-araw, mga kabaryo. Yun, tapos nalungkot lang ako sa part na pareha silang nagkasakitan, nagkapatayan. Hindi ko lang alam kung anong nangyari sa anak ni Ignacia, no. Malamang may alam din yon sa lihim na karunungan, no. Tapos, yun. Walang masyadong mga kabaryo, no. Parang purong drama, pero ang ganda. Kapupulutan talaga ng aral. Yun nga, nakuha niya yung binigay ni Ignacia yung kahoy ng punyal na kahoy na ginawa sa sinukuan. Grabe. Pero after naman nung mapatay nila si Melba, parang hindi na rin nagamit ni Totoy, no. Gawa ng, kasi nga parang umokay na, so tumahimik na yung Balundo. Bumalik siya ng Zamboanga. Parang may time na pumunta lang siya ng Balundo ulit, tapos doon na nangyari yung sakuna. Kasi maglalako ng ulam tong si Vivian. Bali, yun yung parang siguro hanap buhay nila kasi nga gusto rin ni Vivian na magpunta ng Maynila, sabi naman dito sa kwento. Tapos nangyari, hindi natuloy kasi nga nagkaroon ng Isipin nyo panahon pa to ng may gerilya at sundalo. Talagang napakalakas ng mga yan. Saka hindi ko lang alam bakit parang ang nangyari sa kwentong to, tatlo yung naglalaban. May aswang, gerilya, sundalo, no. Grabe. Hindi mo alam kung saan ka papanig kasi nga parang ang sakit nun na makita mo na babalik ka sa inyo. Diba, dala nga ni Totoy manok. Tapos pagdating mo, malalaman mo, patay na yung mag-iina mo, no. Wala man lang nabuhay. Napakasakit nun. Doon pa nga lang sa part na yun, parang malakas pa to si Totoy kasi nga kinaya niya Sa iba-iba, di ba? Parang doon pa lang pag ganung nangyari, nandiyan na yung mababaliw, mawawala sa sarili, no? Pero kinaya ni Totoy. Yun nga lang, medyo hindi naging maganda yung feedback sa kanya kasi parang hindi ko alam kung may nagmanipula kay Totoy, pero yun nga, ang naisip niya kasi is purong maghigante, no? Parang hindi niya rin kasi matukoy, mga kabaryo, kung sino yung may talagang kasalanan. Although, sorry. Kita nyo? May sabit pa. Hindi ko kinakat.
Para marinig nyo, di ba? Na legit yung ubo natin. Hindi tayo gumagawa ng kwento. Sorry. So yun, balik tayo. Yun nga mga kabaryo, bali parang hindi maano ni Totoy kung sino yung may gawa. Kasi nga, gera eh. Kumbaga usok. Nung panahon kasi nila parang guerrilla sundalo. Nag-aaway. Parang grupo ng MILF o sa ngayon sa panahon natin. Parang ganun. Pero dati kasi mas talamak talaga yung palitan ng mga putok. So yun. Hindi naging maganda yon kasi yung pinili ni Totoy is parang wala nang pipiliin kung sino mapatay ko, yun na. Itong sundalong to o itong guerrilla, tapos baka na. Ang ginawa niya, si feeling ko nung una, kabaryo, ang parang gagawin lang sana ni Totoy, purong guerrilla lang. Kasi nga, okay rin siya sa mga sundalo nun eh. Kasi ang thinking niya, ligtas yung syudad. Tapos, kasi may mga sundalo, pero in the end, wala rin palang silbi. Kasi nga, dahil nga sa girian ng dalawa, nadamay yung mga normal na tao. Grabe. Yun na, hanggang sa pinatay. Saka ang daming humahunting na kay Totoy. Kaya nga naging parang birador to. Ewan ko lang kung merong nakakaalam sa kwento ni Totoy, no? Ano to, bali? Parang hinete siya. Sa bagay, tama naman yung binigay sa atin. Kutsero, alam niyo yung mga ng kalesa, di ba? Sa ngayon kasi konti na lang yung ganun. So yun, parang mga ganun yung tema nito. Tas ang tangan niya lang dito is mutya ng kalabaw, no? Alam naman natin na common pero isa sa pinakamalakas na mutya, no? Talagang panglahatan kasi kumbaga pisikalan na kumbate itong mutya ng kalabaw. Kasi nga lalakas ka, liliksi ka. So yun, hanggang sa yun na, bumalik siya ng Balundo. Bumalik din siya sa dati. Kaya parang ang nangyari, hanggang sa inusig na siya ng konsensya niya. Talagang, yun na yung, alam niyo yung parang, hindi ko nga alam paano pag gumana tong mutya ng kalabaw eh. Kasi nga pumapatay na si Totoy ng walang kalaban-laban. Hindi ko lang alam Pero para sa akin kasi parang naghihigan dito si Totoy na para sa pamilya niya lang. Kaya lang hindi niya nakontrol. Kasi biruin mo, kung ang tinitingnan mo rito is ang kalaban mo is sundalo ang pumatay sa pamilya mo at guerrilla, hanggat may sundalo sa guerrilla, ang gagawin lang ni Totoy, pumatay ng pumatay. So, parang wala rin katapusan, di ba kabaryo? Tapos yun na, hanggang sa inusig na ng konsensya, napatay na yung kaibigan niya, grabe. Napakalungkot ng buhay ni Totoy. Tapos, parang alam ko, ang sabi rito, hindi lang nasama sa kwento. Namatay ito si Totoy sa na siya, baliw na, wala nang pumapansin. Hanggang sa parang umabot na siya sa limit ng edad niya, nung kakayahan ng utak niya. Doon na siya natapos, no? Yun lang, very sad na kwento. Paano ba? Wala na akong kailangan i-explain kasi hindi naman to purong aswangan, no? Bali, talagang patayan lang yung nangyari. So, ang ganda para sa akin overall to. 10 out of 10 pa rin. Tapos, kayo, comment kayo sa baba kung nagustuhan nyo ba, no? Yung kwento natin ngayon nga. Yung aral sa kwento is walang magandang may dudulot kung puro paghihiganti lang yung gagawin natin, no? Kung isip natin, hindi, kailangan ko magiganti, wala. Kabaryo, ako nang nagsasabi sa inyo na hayaan nyo na lang kung kaya nyo namang tiisin na wag maghigante, na kung may masama man loob sa inyo, yung masama man loob nyo dun sa taong ganun, hayaan nyo na lang. Ang gawin nyo, ngumiti lang kayo, tuloy sa buhay, tapos ipagdasal, no? Yan lang naman. Hayaan nyo yung panahon yung magbalik sa kanila ng tamang gante, no? Wag na tayo kasi kagaya ni Totoy, nadungisan lang yung pangalan niya, di ba? Kaya wala tayong magagawa. Yun ang parang tadhana ni Totoy. So nalungkot ako, wala akong magawa. Hindi ko nang pwede pag-uwin yung buhay ni Totoy kasi wala pa ako nung nangyari to. So yun lang. Ito,
bilang bawi ko sa inyo, shoutout ko kayong mabilis lahat ng nag-comment sa upload natin kahapon. No? Wait lang Gusto kong munang batiin si Ma'am Roslyn Dalopere, no, na member natin. Si Ma'am Maricel Sumiyaya, si Boss Brain Omega, si Ma'am Jenny Golosino, Arlene Culsbesa, Ramonita Verdugo, si Nanay Ana, si Tita Sareno, at sino pa yung iba? Nawala na sa isip ko. Wait, babalikan natin. Erlinda Samson, Joseph Grooms, Pedro Tampos, Amaro Felomina. Yun. Tapos, ito. Hindi ko na babasahin, kabaryo. Bawi na lang ako sunod. Puro name lang muna. Si Ma'am Marivic Orcajo, Emil Bautista, Elsa Constantino. Yun. Shoutout sa inyong lahat. Si David Junyega, no, from KSA, si Ma'am Azil Gumban, Joel De Guzman, Charlun Rulan, salamat sa inyo boss, Pinay sa Cyprus, si Nay, ayun, salamat. Isaiah Pagala Orido Junior, no, medyo mahaba boss, pasensya na. Si Pam de Guzman, no, na nasa Japan, na malungkot siya pero ingat Ma'am Pam de Guzman. Si Happy Sagrani, salamat po. Apple Pie 25, salamat Ma'am Apple Pie. Meatcheck, salamat. Si Blue na lagi ring nakasubaybay sa atin. Si Ma'am Lisa, no, na yun lang, Lisa lang yung name. Heart Bakatan, salamat po. Floyd Fardillo, salamat. Si Ma'am Maymay Sinita, Cora Hidalgo, Carmelita Pruna, Mary Chris Dumael, salamat po sa inyo. Si Ma'am Christine Farado, na diet daw kasi walang napainggan kahapon. Yon, si Ma'am Lisa. Si Ronel Tolosa, ayun, Ronel Tolosa, boss, salamat. Hazel Borsena, salamat po. Pasensya na sa hindi ko nababasa kasi username yung nandito sa akin, no. Lagyan nyo na lang ng name mga kabaryo para makita natin. Si Ma'am Inday Samante, salamat po. Maria Casusa, salamat boss. Si Boss Shifter Place na lagi ring nakasubaybay sa atin. Salamat. Ginabel Bogador, salamat. Inday Gamay Ibalarosa, shoutout sa inyo. Heart Bakatan ulit, yon. Smart V, no, salamat boss. At si Ma'am Marilu Matsuda, salamat po. Meron pa bang nahuli? Wala na siguro mga kabari. Okay na to. Yun, so sa mga hindi ko na shoutout, bawi ako sa next upload. Nakikita nyo naman. Basta comment lang kayo sana sa latest upload natin kasi natatabunan, kabari. Sobrang dami nyong nagmamahal sa akin. Kaya pasensya na kung natatabunan. So yun, bawi ako sa susunod. Muli ako to si Ray ng Kwentong Baryo. Hanggang dito na lang yung kwento natin. Sana patuloy nyo akong suportahan sa tinatahak natin ito, no? Mapasaya natin yung mga taong nakikinig sa atin, pati sa Kwentong Baryo 2.0. No, alam niyo naman, yun lang, simpleng like, comment, share lang, subscribe, yun lang naman, okay na ako. Muli, maraming salamat sa umabot hanggang dito. Hanggang bukas ulit, kita-kita tayo mga kabaryo. Maraming salamat sa inyo.